Even the people na hindi nakakakilala, namubuhay sa mundo, ay mayroon silang one thing. And this most important sa atin bilang anak ng Diyos na mayroon din pinapangawakan. Agree po kayo? Amen. Ano po? Kaya sa start ng 2024, siguro, ano ba yung main thing natin? Ano ba yung one thing natin? Ano ba yung panghahawakan natin? Nag-i-start na naman po ang 2024, going to 41 years tayo. Ano ba yung pinapanghawakan natin? Ano ba yung one thing natin? Ano ba yung non-negotiable sa atin? Ano ba yung hawiin mo na ang lahat, huwag lang to. Kaya install mo na lahat ng application mo sa smartphone mo, huwag lang Shopee. Parang mga ganon, huwag lang Lazada. Ano po, as the start, napaka-importante pong maintindihan po natin ito. Kasi, matatapos ang taon, pag hindi mo ito naintindihan, it's just an ordinary year. Tatanda na naman tayo ng isang taon, wala tayong nakikita pangarapin. Parang si David. Sabi ni David sa Psalm 27 verse 4, "One thing I have asked the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Napakasarap na pangarap ni David. Sa Pinoy version po, baka sabi, isang bagay lang ang hinihiling ko kay Lord, bagay na gustong-gusto ko, ang tumira sa bahay ni Lord, araw-araw ng buhay ko, makita ang ganda niya, at mag-pray sa temple. I think this is important to us as we celebrate our 40 years, as we step forward for the 41st year. Ano po, na maintindihan natin kung ano nga ba ang pinapanghawakan ng iglesia natin. Ano po? At sana makasagay po tayo. So, yes, we are chosen, holy people of God. Sa Greek po, ang pagkasabi niyan as agion or agios, set apart, pinili po tayo, itinangi ng Panginoon. Set apart or to or by God, consecrated, holy, morally pure, and upright. Yun po yung description tayo. Kaya balikan po natin yung Macedonia. Ano pagkasabi? Weird. Ang mga mananampalataya ng Diyos, weird. Ang mga naniniwala kay Kristo, tumanggap kay Kristo ay weird ang pag-iisip. Tingnan niyo po yung Macedonian people. Walang-wala na sila. Babasahin po natin, ano po sa Corinthians, walang-wala na po sila. Sila po ay dumadaan sa pagsubok, pero nagpupumilis pa silang bigay. Weird. Ano po, hindi normal. Mga mananampalataya, grabe na yung problema, naka-smile pa. Ano po, tinutuwid na, umaaray, pero hindi nag-give up. Amen. Diba? Weird, Sunday, pahinga ngayon sana, pero nandito tayo. Weird, sa mga lalaki, dapat nasa sabuhan, pero nandito. Weird, ang mga mananampalataya. Dapat ngayon, nag-outing. Pag Sunday, diba? Kasi all the rest of the weekdays, lalo na yung mga nagtatrabaho, ito lang yung pahinga. Pero nandito, nagsiserve. Kasi we are set apart. We're chosen. Hindi lang tayo pinili for the sake na piliin tayo, kundi may gagawin tayo. And it is a great privilege and opportunity na magamit po tayo. Nakasama ka sa lakbayin ng 41st year ng iglesyang ito. Huwag kang paiwan. Huwag kang manatili na lang na kukwentuhan ka na lang ng nangyari ng pagkilos dito ng Diyos. Kundi ikaw mismo ay na-witness mo yung pagkilos ng Diyos dito. Kasi nandito ka in the presence. Ang sarap magpuri. Ang sarap mag-worship kanina. Ano po? Kaya nasabi ko kanina kung nag-worship, wala, tapos na. Tapos na yung trabaho ko. Diba? Kasi lahat ay nagpuri
Yun naman yung gusto ng Panginoon. Saan po ang pagtuturo, ang pagtitraining ng mga mananampalataya? Ano nga ba? Para saan nga ba to? Now again, sa verse 12, ang pagkasabi, para to work of ministry. Mag-serve. Ulitin ko po, mag-serve. Ano po, hindi fan lang, spectator. Hindi yung tagapalakpak lang, hindi fans club lang. Kundi ikaw mismo yung actor, ikaw mismo yung actress, ikaw mismo may hawak ng walis, ikaw mismo yung nag-iisip paano gumanda to, ikaw mismo nag-iisip paano ba ako magagamit. Hindi yung darating na lang dito pag Sunday na nakaupo dyan at hinaantay na matapos kasi may pupuntahan pa. Kundi gabi pa lang ng Sabado, excited ka na. Ano po, napupunta ka dito kasi gusto mong ma-witness ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos para sa kabuuan ng iglesia nito. Hanggang sa maging mature tayo, napaka-importante po na maintindihan natin na tayo minsan ay mga immature. Diba? Immature na araw kayo ni. Sigurado, ate ay picturean mo inito, sigurado kayo mabaralig sa data tinamaan. Ano po? Maturutok silsa na, una, mapapan muna ako, mapaparos-paros na nangyay ako. Tapos kung sa ako bako, grabe nga yung malalata ako nung Sunday. Ano po? Hindi nga ako nakaila. Kung araw ko sa nangyay, masasako mo na, hindi nangyay ako na ganun dito. Baga, speaking na sa nangyay ko. Pero importante po to, kidding aside, napaka-importante po yung maturity ng isang Kristiyano. At yung isang Kristiyano, masasabi nating mature kung marami siyang pinagdaanan. Marami siyang napagtagumpayan. Hindi yung lampa. Hindi yung umulan lang, hindi na mag-church. Ano po, tagiti pa sana, nag-chat na sa leader niya. Dahil ako natabi ako nga dyan. Ano po? Bakuso, petiks. Bukod so napagal na, kaduro disit, kang sulong kupik para pabato mo kayo ng mga sasaklan dede. That's not the sign of maturity. A sign of maturity is, ano mo po yun, kaya weird nga ni kita, na susabulsa mo, yun na sa naon nila naman niya, malibutan naman niya, ma-offering. Bata Lunes sa agaw, raban sa mga akis ko, Lord, utang mo na. Bako, sign of maturity yan. Kapag pag may gawain, pag may pangangailangan, ikaw ang inot na pupulnot. Bukod so, bakit naman ganyan nga ito? Hindi na ako magadagdag. Ay, ito mo yun. Bakit nakita ko ngayon, tulong pa yung tinaw ngayon ni sister. Tama na yan ito. Next time na nga ito. Bakit? Bako po yung sign of maturity. Ang sign of maturity na ikaw yung nangunguna. Pag sinabi kang mag-serve, sis, may talent kang mag-back-tumbling digdi. Nag-awards na kami, puro back-tumbling ka na. Bako, kundi, pigapilit ka pa, mag-serve. Sa ko, hindi pa kaya ako ready. Pwede sa iba na lang. Ano po, mag-voice lesson muna ako bago ako mag-back up. Wow! Ano po, kundi ikaw sa nagpupumilit. Ako kahit ako pumilit sa praise and worship talaga. Pero sabi ni Lord, na, may panawagan ako sa iyo, at ngayon please. Kaya naintindihan ko po, napakot talaga ako dyan. Kung gusto mong kumakot talaga ko ta. Ano po, so maintindihan po natin kung ano yung kalalagayan natin. And that's the sign of maturity. Gustong sabihin niya po, kang mature, complete, perfect, full-grown. Diba? Mature person. Alam mo po yung full-grown na, kaya dahil ma-expect ang mga aki na maging mature sila. Kasi bago pa sila fully grown. Pero kita kung kasabay mo na, kung matuwa ka pa digri sa 40 years na yun tapos bago ka pa fully grown, ay, nagabagang pasarapot ko niya ako, pastor. Ako siya fully grown. Ano po? Full effect. Ito po yung result. Nagiging mature ang isang tao kasi result po siya ng mga pinagdaanan niya. Maraming mga scars
Dako lang mga peklat. Don't get me wrong. Lahat po tayo ay pinuproseso pa. May mga inayos pa sa atin ang Panginoon. Pero alam po ng bawat isa sa atin na ikaw mismo may tagumpay na ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ka dito. Dahil, yung tagumpay ay nanggagaling sa Panginoon. Pero ano nga ba ang Christ-likeness? Ito po, is the growing process of Christians' character inner. Sa loob po, inaayos tayo. Nagpapaayos tayo. Kaya napaka-importante po yung being muna na tayo babad muna sa salita ng Diyos. Kasi ito yung magpapagrow sa atin. Ito yung magbibuild sa atin. Kasi minsan, masyado na tayong akala. Minsan, okay naman, nagsiserve mo na ako pirme. Nalingawan mo na sa devotion mo sa kakurangan. Kaya yung challenge sa amin ng senior pastor namin, nagbubukas ka ba ng Bible dahil nagtuturo? Dahil alam mo magpipreach ka or nagbubukas ka ng Bible dahil gusto mong makatagpo ang Panginoon. Gusto mo pa siyang makilala. Kaya napaka-importante po na first by being with God. Remember Martha and Mary. Diba? Si Mary masiramon sa tukawan dumaan kataning ni Jesus nagdadangog. Si Martha stress na masyado. Nanggagala iti kay Mary. Ano man ini kagurangan. Sabihin man daw yun si Mary, sibot-sibot na ako digdi. Kaya sa mga nagluluto dyan, hindi naman ako. Sibot-sibot na nga ako digdi mag-serve. Pero ngayon si Mary, ilingan mo nakatukaw. Minsan araw po kita kan, sobra naman kabis yan mag-serve. Pero nangilingawan na sa one thing, nalingawan na sa main thing, yung pag-ikiisa niya kay Kristo, yung devotion niya kay Christ, yung relationship niya kay Christ. Kaya po minsan may mga irritation. Kasi una, hindi ka nagipagtagpo sa Panginoon, inuna mo yung pagsaserve. Remember the song. Remember the song, hindi yung paninilbihan, kundi yung pag-alay ng sarili. Maintindihan, kung meron po tayong bago ngayon na magiging one thing natin, that's being with Christ muna bago pagsiserve. Kasi yung pagsiserve, susunod na lang. Hindi ka magkakamali pag inuna mo ang Panginoon. Kasi siya yung magbibigay sa iyo ng kapahayagan. Siya yung magbibigay sa iyo ng direksyon. Siya magbibigay sa iyo ng puso na gawin to kahit alam mo mahirap at kahit alam mo hindi mo naiintindihan. Gagawin mo siya kasi una, nakipag-isa ka sa Panginoon. Napaka-importante po yan na maintindihan natin. That's the sign of maturity. Yung Christ-likeness, na unahin natin yung Panginoon, the character of Christ in us. Kaya we settle for anything less of value. Kasi hindi natin naintindihan na kung sino yung uunahin natin. Hindi natin alam yung priority natin. Hindi natin alam yung one thing natin. Ano ba yung main thing natin? Kung alam mo yung priority mo, you will not settle for anything less of value. Kasi non-negotiable yung one thing. At sana yung one thing po natin ngayon ay yung unang pakikisa sa Panginoon. Ang standard ni Christ, yun din ang standard natin. Diba? Ang Christ-likeness daw, yung gusto ni Christ, yun din ang gusto natin. Yung direction ni Christ, yun din yung direction natin. Yan ang Christ-likeness. At yung one thing ni Christ, yun din ang one thing natin. Agree po kayo? And this could only happen, listen to this, if we yoke ourselves with the yoke of Christ. Alam niyo po yung yoke, yung pamatok, para makasabay tayo, dapat tayo mismo nandun sa pamatok ni Christ. Ngayon na nandito ka, ngayon nagsaselebrate ka sa kabutihan ng Panginoon, sa tagumpay ng Panginoon sa ating bawat isa. Ito po yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon ngayon. God wants you to know that you are chosen. Hindi aksidente na member ka ng iglesia nito. Pinili ka. You are called. Tinawag ka for a purpose. I don't know. Wala kang talent sa music. O may talent ka mag-restrito na tukawan. Yan ang talent mo. Go ahead.
Ano po, talit mo maghugas. Ano, maski nagtatabi ka, sige mo hugas dyan ka. Ano, talit mo marata na, linuto, tuman ka na. Lahat po tayo ay tinawag. Tinangit tayo, pinili ng Diyos. Kaya make use of it. Kasi hindi lahat binigyan ng pagkakataon na mag-serve. Tingnan yung population dito sa Ginubatan. Ilan bang percentage kayo nandito? Wala ng 1%. Just a fraction of the population ng Ginubatan. Pero yawang kaliti. Di ka nga nga pinili ka kang kagurangnan. Maintindihan po natin yan. And next, God wants you to do. May gagawin kayo kasi na pinili for the sake na pogi ka or cute ka. Ano po? God wants you to do, to serve. To build up the body of Christ. Magpalakasan. Ikaw po ay kasama sa lakbayin ng iglesia ito. And lastly, God wants you to be mature and Christ-like. That's our one thing. And that's our only thing. To be with God. And service will follow. To commune with God. To be united with God. And all these things, susunod na lamang. Kasi may maturity sa ating mga puso. Kaya ang tanong ko po sa inyo, at dito po ako magtatapos, ano ba yung one thing natin ngayon? Can I just pray for you? Pwede po tayo.